nasa ilalim kayo ng aking hustisya. Talaga naman, totoo ang sinasabi ng Diyos. Ang mga tao na wala sa kanyang anak ay walang takot sa Diyos. Marami po sa atin dito, kapag nagpo-birthday ang kanyang anak, pinapalaan na magkaroon siya ng takot sa Diyos. Ngunit tingnan po natin ang mabuti ng ang ating mga anak kung meron ba silang totoong takot sa Diyos. Ang takot sa Diyos ay hindi lang po yung natatakot ng pumatay. Ang takot sa Diyos ay ang pagsunod sa salita ng Diyos. Ang kasalanan na hindi dahil gumawa ka ng mali. Ang kasalanan na hindi pagsunod sa salita ng Diyos. Kung naniniwala kang merong Diyos, ibig sabihin merong batas. Dahil ang Diyos ay merong batas at ang kanyang batas ay naaayon sa kanyang pagiging Diyos, sa kanyang ugali, sa kanyang attributes. Ang Diyos ay mabuti, mapagmahal, maawain mo. Tatalikod ka sa iyong mga kasalanan. Mga kapatid, hindi mo po ba naisip na maraming tao ang namamatay sa COVID-19, COVID-20? Maraming namamatay sa virus. Hindi mo ba naisip, kapatid, na ikaw ay buhay pa? At alam mo ba, kapatid, na maraming taong namatay sa ilalim ng virus na nasa impyerno? Kuya, paano mo nasabi na maraming tao nasa impyerno na namatay sa ilalim ng virus? Tignan po natin itong buong mundo. Tignan mo yung katabi mo. Nabubuhay ba siya para sa Diyos? Ginawa ka ng Diyos para sa Diyos, hindi para sa sarili mo, kapatid. Hindi po kami magsasayang ng oras dito, hindi po kami sisigaw, hindi po kami magsasayang ng pagod dito para sa walang bagay. Ginagawa po namin to dahil naniniwala po kami na kahit na ang Diyos ay kikilos, na ang Diyos ay kayang buksan ang mga mata ng mga bulag, na ang Diyos ay kayang buksan ang binging mga tenga, na ang Diyos ay kayang buksan ng mga pusong napakatigas, kayang palitan ng Diyos ang mga matitigas na pusong iyan. Naniniwala po kami na ang Diyos ay nagliligtas dahil siya ay tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang.